Ay, ina, lumabas yung dating user niya. Ayan, no, nakita nyo? For today's video, marami nagtatanong sa atin kung possible nga ba na ma-recover natin yung mga files natin sa ating laptop kapag na-format na or na-install na natin ng operating system. Possible kaya yun? So, ang sagot ko dyan guys is 50-50. Since we're using only Sergey Strelik, no, yung pang-recover natin dito sa loob ng flash drive na to, hindi ko magagaranti na 100% talaga. Pero, malaki pa rin yung chance natin na ma-recover siya. Pero susubukan natin ha. Okay? So ayan kung makikita nyo, bagong format yan, fresh na fresh, parang ako lang, di ba? So ang laman nito guys is naka HDD pa. So i-upgrade ko rin to. Pero papakita ko muna sa inyo guys yung gagamitin natin ng SSD. So ito nga pala guys yung SSD na ginagamit ko. Fix Zero, isa ito sa pinakamurang SSD ngayon. Alam nyo ba nagsitaasan na yung mga presyo ng SSD at saka mga RAM ngayon? Kaya yung iba nag-stock ng marami nito, napakaswerte nyo kasi ngayon pataas na sila ng pataas. Ito na yung isa sa pinaka-lowest sa market. Ilan na lang yung brand na nakita ko na mura. So, ito yung pinili ko kasi 5 years warranty to. So, susubukan muna natin yung performance nito dito sa ating laptop. Okay, so install muna natin to. Ayan. So, etong laptop nga pala to guys, no? Ito yung i-recover natin. Kung makikita nyo, so January 6. So, ito yung araw na finormat natin siya. Size ng hard disk niya is nasa 80 GB lang. Kung makikita nyo, wala pong kalaman-laman niya kundi yung operating system lang kasi fresh format nga. Pati sa documents, download, pictures. So, pagka recover natin to, mag-expect tayo na meron tayong makikitang mga files. Otherwise, kapag wala, wala tayong na-recover. Okay? So, tara guys, no, install muna natin tong SSD. Tingnan muna natin yung performance nito. Pag bibili kayo guys, no, naka-box po siya. Ganito yung itsura niya. May libre pang screwdriver, di ba? So, hindi ka naman problema pagka wala kang screwdriver. Meron siyang kasama, pwede mo nang buksan yung cover ng laptop mo. Gara, oh. O, tapos may manual pa. Yung ibang mga SSD, wala kayong makikitang manual, di ba? Meron pa siyang free na screw. Tapos guys, tingnan nyo yung product niya. Eto. So, plug natin. So, i-format natin to gamit yung Windows All-in-One natin. So, ibig sabihin, nandun na yung Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11. Kaya hindi na kayo magpapakahirap guys, no? Nandito na lahat. Hindi na kayo gagawa ng multi-boot. And alam nyo ba ano kagandahan nito? Activated na to. Okay? So, let's go! Ito yung sinasabi ko sa inyo guys, no? So, tingnan nyo guys, operating system, 7, tapos 7 home, professional, ultimate and, di ba? Tapos kapag ka Windows 8 naman, 8.1, tapos 10 home, halos lahat ng edition ng Windows nandyan na po. So ito yung re-recover natin itong HDD na to. So kung ganito pa yung gamit nyo, mag-upgrade na kayo. For convenient din naman kapag naka-SSD na kayo. Malaking ginhawa, promise. Okay, so habang mura pa. Okay, so tapos na natin siya ma-format, no? And tingnan nyo yung result, guys, no? Unbelievable. As advertised, no? Tingnan nyo yung speed. Tingnan nyo yung speed, guys. Read 561, 512 naman sa write. Tingnan nyo yung advertise niya rito. 500 MB lang. Pero sumobra na siya. Ayan, no? Tapos, eto siya ha. Baka sabihin nyo, niloloko kayo eh. So, tingnan nyo guys yung version ng Windows natin. 22H2 na yan. Diba? So, sabi ko sa inyo, latest na rin yan eh. Tapos, kung gusto nyo i-update pa, i-update nyo, okay lang naman. Meron na rin itong Windows Security. Sa mga naghanap ng Windows Security. Ayan. So, re-recover na natin itong HDD. Let's proceed. Alright, so nabalik na natin yung HDD nitong laptop and ito na yung SSD natin. Grabe ang ganda na performance nito, ang bilis. Tapos, papakita ko lang muna sa inyo bago natin i-recover. Baka sabihin nyo may mga files eh. So, download, wala yung mga laman na. My computer, 80 GB. Okay? So, plug lang natin yung ating USB and let's make a start. So, press F12, USB, press any key, select Windows 10, enter. So, ito yung USB natin na. Okay, so click natin yung Start Programs Windows PE and then check natin yung Data Recovery folder and then piliin lang natin yung East as Data Recovery. Yan yung lagi kong ginagamit. Okay, tapos select lang natin yung ating internal drive which is yung drive C. Click natin itong Search for Lost Data. Wait lang po natin yan and we're hoping na meron tayong makitang mga files dito. Okay? So, merong file path lost dito. Partition lost found. Mukhang maganda to ah. Mukhang may laban tayo ah. Okay.
there is another user, oh, nakita nyo? May may nagpa-pop up. Ay! Ina, lumabas yung dating user niya. Ayan, no, nakita nyo? Oh. So, may possibility, guys. Nakita nyo naman, ha? Lumabas yung file path lost. Okay, tapos nandito yung laman ng dating old Windows niya. Ang galing, no? Tapos, wait pa natin yan, syempre. Baka niloloko ko eh. Ito yung pakita ko sa inyo. Yung my computer. Tapos, drive C. Ayan. So, ito yung current user niya. Ayan, no? Dell. 'Di ba? Tapos yung old niya. Ayan, no? May lumabas, oh. User. So, wait lang natin guys na matapos yung ating data recovery. Alam niyo naman, HDD yan. Medyo matagal talaga yan dahil mechanical pa. So, for the meantime, ganito muna yung gagawin natin.